Hallelujah! Lahat ng seekers ng Panginoon ay tatayo. Amen. It's the fourth night of awakening. Pero sino dito ang gusto pa ng more? Wala. Mahina. Gutom pa, nag 6 to 6. Who's craving for God more? Who's excited for more? Who's expecting for more? Who wants to worship more? Amen. Come on, let's worship God this night. Hallelujah. Let's clap our hands. Let's worship the Lord. Come on, that's one voice. Everybody sing. Enter his gates with thanksgiving. Come to his courts with praise. Enter his presence rejoicing. Singing great and mighty is his name. Praise Him. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth make the sound of praise. Sing with all their heart. For the Lord. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. Come on, let's shout hallelujah. And let's worship the Lord. Sing Jesus. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Hallelujah. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voices, sing. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. Make it your declaration. The Lord is good. For 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 the Lord is good. And his mercy endures. Come on, yung may pagpapasalamat at pagpupuri. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. We declare, oh Lord, for the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. Come on, with your sweet voice, let's declare this. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and his mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. His mercy endures. For the Lord is good. And his mercy endures forever. For the Lord is good, and his mercy endures forever. Palakpakan natin ang Diyos na mabuti. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Just wanna declare tonight, God's gonna pour out His power upon us. Amen. And He wants to see hearts that are craving for more. Hearts that are desperate for more.
Alam niyo, may blessing sa atin ang Panginoon, but why not ngayong gabing ito, lambingin natin ang Diyos at ipakita natin sa Kanya na, Lord, we just want more of you. Minister to us. By the way, our friends from the prophetic team will roam around and minister to maybe some of us. And I declare that, Lord, I pray for our prophetic team to, Father, just lead them to the right people who needs an encouragement, who needs some ministering more. Pero Lord, ngayong gabing ito, ikaw po mismo ang magmiministeryo sa amin as we worship you and as we declare that you are good. Hallelujah. I just want more of you, Lord. Oh, let's just worship. Yesterday, I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. One more time, let's declare it. I need you. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday.
Continue to pray. Continue to worship. Lord, you are good. You are good. We are worshiping a good God. We are worshiping a good God. Mabuting Diyos na nagmamahal sa amin. Mabuting Diyos na kahit kailan hindi kami iniwan. Mabuting Diyos na patuloy kaming pinapatawad. Mabuting Diyos na patuloy kaming tinutulungan. Mabuting Diyos na patuloy kaming ginagamit. You are good, Lord. Lord, thank you for your goodness. Kung hindi sa kabutihan mo, Panginoon, wala na kami dito. Kung di dahil sa kabutihan mo, Panginoon, we are not here standing. Church worship pa lang, may pinapalakas na ng Diyos ngayon. Worship pa lang, may binabago ng puso. Worship pa lang, may deliverance na. May lumalaya na sa curse ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Worship pa lang, sinasagot na ang panalangin mo. Worship pa lang, church, may nakikita ka ng vision. Receive that vision tonight. Lord, we want more of your presence. Holy Spirit, babaan mo kami. Babaan mo kami, Holy Spirit. Open the windows of heaven and shower us. Shower us with your strong presence, God. Church, tonight, this room in the Spirit will be filled with water. This room will be filled with water, and it's raining here. It's raining in this place. Bumabad ka ngayon. Soak in the water. Ramdamin mo ang Holy Spirit. The third person in the Trinity is present tonight. God, the Holy Spirit is with you tonight. Roaming around, umiikot ang Holy Spirit sa lugar na ito. Grab Him. Embrace Him. The third person in the Trinity is here, changing you, healing you, strengthening you, and awakening your spirit and your vision. There will be activation of prayer life tonight. Activation of prayer life is happening. It says in Romans 8:26, likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Lord, we do not know what to pray. Holy Spirit, teach us. Lord, make us receive your vision tonight. We need direction from you, Lord. Come on, church, connect your heart to God. Connect your heart to Him. Pakita mo sa amin, Lord, yung gusto mong makita namin. Lord, we cannot move forward na wala kaming vision from you. Lord, open every eyes to see your direction. Lord, ayaw naming maging lito at ligaw this year. Kung may dedesisyonan kami this year, Lord, gusto namin yung galing sa'yo. Yung narinig namin galing sa'yo. Yung nakita namin galing sa'yo. Ayaw naming magdesisyon dahil lang sa takot. Ayaw naming magdesisyon dahil lang kulang kami. We want God's vision tonight, and we receive it. We will receive it in Jesus' name. Lord, pinagpe-pray din po namin ang vision ng aming simbahan for our life groups and satellite. Lord, this 2025 will be the year of spiritual awakening. Maraming magigising spiritually. Maraming maghahanap sa Diyos. Maraming magdedesisyon na kilalanin ang Diyos. May mga hindi naniniwala
naniniwala na ngayong taon, may transformation, may pagbabago ng paniniwala, may mga babalik na mamahalin ka ulit, Panginoon. This year will be spiritual awakening in every families. In your family, receive it. Every communities, campuses, locally and internationally, maraming maghahanap sa Diyos. Kaya kailangan ka, gagamitin ka. Kaya dapat ready ka to share the gospel. Tonight, yakapin mo ang calling mo to preach. Huwag naming layasan ang evangelism, Panginoon. Shikiyaraba, sikitiyaraba, sikiyaraba. And tonight, church, why not let's hold hands together as we pray in unity. Come on, let's hold hands. Shikiyaraba, sikiyaraba. As a sign of unity. Lord, gawin mong maapoy ang platform ng mga life groups. This will cater people na uhaw sa salita mo. Level up life groups this year. Birth more life groups this year. In the name of Jesus. Lord, panalangin namin, gamitin mo ang Life Giver churches. Gamitin mo ang body of Christ sa Pilipinas at iba't ibang mga bansa, Panginoon. We declare freedom. Lord, may mga lalaya sa pangangalipin ng demonyo. Sa pangalan ni Jesus, we declare unity among leaders and members in the name of Jesus. It says in Hebrews 13:17, church, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning. Pwede ba this year, church? Huwag tayong maging sakit sa ulo ng ating mga pastor. Lord, tinataas po namin ang aming mga pastor. Lord, we lift up to you our Bishop Manny. Lord, protektahan mo Bishop namin. Lord, protect mo siya, gamitin mo pa siya. Lord, tinataas namin ang aming Rev Helen. Lord, paramdam mo, paranas mo pa yung pag-ibig mo sa kanya hanggang malunod siya sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, tinataas namin si Pastor Gary, Pastor Ray, Pastor Rainier, Pas Lovely, Pas Jamie, Lord, Pas Mitch, Pastor Roma, Pastor Miko, Lord, Pastor Jomar, Pastor Faithy, and all pastors of Life Giver. Church, for 1 minute, can we pray in the Spirit? And let's battle. Let's protect our pastors in prayer. Shikiyarabababababa. Ilaban mo naman yung pastor mo. Ilaban mo naman yung pastor mo sa panalangin. Shayarabababababa. 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 Lahat ng araw laban sa kanila, pinabalik namin sa kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Shayarabababababa. Lahat ng planong pabagsakin sila, binabalik namin sa demonyo sa pangalan ni Jesus. Shayarabababababa. Lahat ng sakit, binipigilan namin sa pangalan ni Jesus. Kamatayan na hindi galing sa Diyos, binabalik namin sa kaaway. Lord, palakasin mo ang aming mga pastor. Protect our pastors. Aatakihin sila ng kalaban. Hindi natin gugustuhin binubuli ng demonyo ang mga pastor natin. Kung may makikipaglaban, kung may makikipagpatayan para sa pastor mo, ikaw yon. Ikaw yon. Shiyarabababa. Lord, shield our leaders against the arrows of the enemy. Mga planong patumbahin sila, hindi mangyayari sa pangalan ni Jesus. Bagkos, may kita namin silang mas lumalago. Bagkos, may kita namin silang mas tumatapang. Mas ginagamit sa kaharian mo, Panginoon. Lord,
Turuan mo ang aming simbahan na mahalin ang aming leader. Turuan mo kaming protektahan sila sa panalangin. Alisin mo, Panginoon, lahat ng misconceptions namin sa aming mga leader. Mga tinanim sa amin ng chismis. Mga tinanim sa amin ng mga taong hindi naman sila kilala. Alisin mo ito sa bawat miyembro. Turuan mo kaming mag-submit, makinig, at higit sa lahat, turuan mo kaming magpapastol. Turuan mo kaming maging mga tupa. And Lord, we ask for the fulfillment of the additional 157 life group mentors. Church, makikita mo ang sarili mo ngayong taon na nagli-lead ng life group. Makikita mo yung sarili mo ngayong taon na may dinidisciple ka. May kinokondak kang life group sa bahay nyo. May kinokondak kang life group sa campus. You will see yourself leading a life group. Raise up your hands and receive that. Receive that. Receive that. Magiging life group mentor ka this year. Huwag mong takbuhan yan. That is your calling. Church, you will see yourself in every mission field. In the name of Jesus. Makikita mo yung sarili mo na nagpapastol ka ng tupa because that is who you are. Lord, lastly, tinataas po namin sa iyo ang simbahang ito, ang Project Solomon, ang building na ito. Lord, humihingi kami ng mga tao na generously magtatanim, hindi magiging madamot. Yung kahit walang-wala na magbibigay pa rin. Yung kahit gipit na uunahin ang pagtatanim, Panginoon. This is, we declare, a temple of salvation. This is a temple of vision. People will know Jesus here. Nakakakita kami ng jump pack services this 2025 in Jesus' name. Yung nagkakagulo kami kasi walang maupuan. Yung nagkakagulo kami kasi hindi na kami kasya. Lord, we ask for continuous provision in the name of Jesus. Fully furnished building in Jesus' name. Lagay mo, Lord, sa puso namin ang burden to seed. This is not just for us, but for the next generation. This church is for the children. Panginoon, this is all about you. Let's raise up our hands. Lord, you have heard our prayers, and we receive the fulfillment of our battle cry. Because you are good, Lord. Because you are good. We receive the fulfillment of every dreams, every visions. Because you are good, Lord. Let us declare this song. For the Lord is good. Come on, declare that. His love endures. You are good, Lord. Mabuti ka, Diyos. And I'll shout it. Isigaw mo ang kabutihan ng Diyos. Yes, the Lord is good. Forever. The Lord is good. For the Lord is good. And His Thank you, Jesus. endures. Yes, the Lord is good. Yes, Lord. And I'll shout it out. Isigaw mo ang kabutihan ng Diyos. Yes, the Lord Tindihan mo ang worship mo. Thank you, Jesus. We are excited to receive from you tonight. Taas po natin ang ating mga kamay. Yung pinakamalaking magagawa niyan. Lord, ready na kaming tumanggap. Whatever na inihain mo sa amin ngayong gabi, we will just receive, 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 receive. In Jesus' name. And everybody shout.
tayo lahat. God is good. Ika-fourth night, no? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ilan dito nag-i-enjoy sa kanyang fasting? Taas nga kamay na nag-i-enjoy sa fasting. Sige, okay ba buksan natin ng ilaw? Gusto ko makita hanggang dulo. Okay, very good. Hanggang doon sa dulo. Okay, very good. Thank you. Punin na Panginoon. Today, this evening, ang aking topic, Awaken to His Vision. Awaken to His Vision. But ang iikot ang kwento natin to the dynamic trio. The dynamic trio. Kukuhin natin ang kwento ng trio na ito kung paano nila ibinalik ang vision ng Panginoon si Yahweh sa bansang Israel. At ang ating text manggagaling sa Judges chapter 4, 1-24. Mahaba masyado since makakatulong ang video na nakuha ko para panoorin po sa inyo po lahat ito. Nagka-problema po ito since Judges po ito, ang introduction ng Judges ay nasa 1 and 2 at ang magulong kwento will be starting to 3 and 4 onward na po yan. Chapter 6 will be si Gideon, pero bago si Gideon ay ang kwento nitong dynamic trio na ito. Ano ba ang original vision ni Lord sa bansang Israel nung bago mamatay si Joshua? Kinilearn ni Joshua, eto tayo, huwag kayong aalis dito. Joshua 23:4-8. Joshua 23:4-8. Yan. Remember how I have allotted as an inheritance for the tribe all the lands of the nation that remain. The nation I conquered between Jordan to the Mediterranean Sea in the west. The Lord your God himself will push them out of your sake. He will drive them out before you, and you will take possession of their land. As the Lord your God promised you, be strong, be careful to obey all what was written or is written in the book of the law of Moses, without turning aside to the right nor to the left. Do not associate with those nations that remain among you. Do not invoke the names of their gods or swear by name. You must not serve them or bow down to them. You are to hold fast to the Lord your God as you have until now. So narito ang 5 vision ni Lord sa bansang Israel. At paano sila mawawala dito, paano ibabalik nung dynamic trio ang vision na ito na marahil nangyayari din sa atin. Nawawala tayo sa vision, nawawala tayo sa hulog, at minsan nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. Una, the vision of God. Complete victory against the enemies. Unang pangitain, talunin nyo lahat ng kaaway nyo. Verse 5, ayan ang verse 5, hindi ko na babasahin. Itulak nyo sila dyan. Alisin sa lupa na binigay ko sa inyo. Kasi ang lupang ito ay inyo lang. That's number 1. Itulak ang kalaban. Huwag makipag-associate sa kalaban. Huwag kayong makikipag-mingle, makipagbati sa kalaban nyo. Kung hindi, mapapahama kayo. Number 2, complete possession over the land of Canaan. Dapat fully possessed. Kuha ninyo. Hawak ninyo. Pinagmamay-ari ninyo. Ayan ang ayan o. And you will take possession of the land as the Lord your God promised you. Yun. Kung ano yung binigay sa inyo ni Lord, ano yung allotted, huwag kayong aalis kung saan kayo nilagay ni Lord. Mana nyo yun. Nawawala tayo kay Lord kapag umaalis tayo sa lugar na binibigay ni Lord o binigay ni Lord sa atin. Pangatlo, complete obedience to God's law and instruction. Sabi niya sa verse 6, di ko na babasahin. Huwag pupunta sa kaliwa, huwag pupunta sa kanan, huwag matigas ang ulo, huwag ipilit yung gusto, huwag pasaway, huwag aalis sa batas. Boring pag puro obedience kay Lord. Mali, boring pag wala kayo sa kalooban ng Diyos. Sunod lang. Mas masaya pag susunod ka lang sa salita ng Panginoon. Pang-apat na vision ni Lord, complete holiness and separation from sin and influence of the neighbor. Huwag kayong makikipag-associate. Huwag kayong makikimingle. Huwag niyong sasambahin ang Diyos nila o makikikain pag sineselebrate ang Diyos nila.
Si Lord lang ang luluhuran ninyo at paglilingkuran nyo. And last, na vision. Complete dedication to Yahweh as God. Si Lord lang, but you have to hold fast to the Lord your God as you have until now. Kapit sa Diyos. Wala kayong ibang Diyos, kundi si Lord lang. Wala tayong extra Diyos. Amen po ba? Wala tayong Diyos-Diyosan. Wala tayong pineapple Diyos o mango Diyos at kung ano-ano. Si Lord lang ang Diyos. Sabi mo sa katayin mo, si Lord lang ang Diyos mo. Mabilis. Problema, pagdating sa 3, 4, 5, will be the pattern of their fall. Here is the pattern of their fall. Judges 3, 17 to 11. 7:11. The Israelites did evil again in the eyes of the Lord. They forgot na naman the Lord. They served na naman the Baals and the Asherahs. And so the anger of the Lord naman burned against Israel. 9. So ano mangyayari? Ayun. So what will happen? They will be subject na naman for 8 years. 9. But when they cried out to the Lord, He raised up deliverer. Ayun ang pangalan ng deliverer. 11. Can we go to 11? 11. 11, ang sabi, so the land had peace for 40 years until Othniel, son of Kenaz, died. Yan ang problema. This is the pattern. Again, gagawa na naman sila ng masama. Kalilimutan na naman nila si Lord. Pangatlo, magagalit na naman sila si Lord sa kanila. Ibibigay na naman sila sa mga bandido, sa mga masasama. Pagkatapos nun, iiyak na naman sila kay Lord. Makikinig na naman si Lord, magpapadala na naman ng deliverer, tapos magkakaroon na naman ng kapayapaan sa lupa. So yan yung pattern. Paulit-ulit yan. 4, 5, 6, 7, paulit-ulit yan ang kwento ng maraming judges. Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin, kailan tayo nawawala sa vision? Nawawala tayo sa vision kapag may ginagawa na naman tayong kasalanan. Kapag nakakalimutan na naman natin ang Panginoon, tama ba? Bibigat ang buhay natin kasi nagagalit na naman si Lord sa atin. And so, meron na namang slavery, meron na namang oppression, meron na namang mga problema na hindi ka makawala. So, ang mangyayari, iiyak ka na naman, babalik ka na naman sa church, magpapa-counsel ka na naman, patatawarin ka na naman ng Panginoon, pagkatapos na naman magkakaroon na naman ng tagumpay at kapayapaan ng buhay mo. Tama? Tama ba yun? Sumagot kayo dyan. Pag may kapayapaan na, backslide ka na naman kay Lord, makakalimutan mo na naman siya. Ilan dito ang naniniwala at nagsasabi, totoo yan, Bishop, pakitaas sa kamay. Sabi, lagay mo nga yung kamay mo sa katabi mo, sabi mo, nangyayari yan sa kanya, tsaka sa akin. So, paano tayo babalik? So the title of my word is again, Awaken to the Vision. And we will talk about the dynamic trio. Ang problema, narito ang kondisyon ng ating pag-uusapan. The oppression of the nation. Can we talk about this? The oppression of the 11. Can we go to 1, chapter 4:1? Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Ayan na naman. Now Ehud was dead. Namatay na si Ehud. Magaling na judge yun. So the Lord sold them into the hands of Iabin. Pasensya na kayo kasi maganda i-pronounce sa Hebrew. Iabin. Hindi Jabin, Iabin. The king of Canaan, who reigned in Hazar. Sisera, yung kanyang commander of his army. Aba, may magaling pala tong mama. Based on Haroshet, Hagoyim. 3. Because he had 900 chariots fitted with iron, and had cruelty oppressed the Israelites. You know how many years? 20 years. And so Israel cried out before the Lord. So what is the problem? The problem is this. Let's watch this video, please. Tignan natin kung ano ang kwento.
Pwede lakasan, anak. Sige, siguro may problema lang tayo. So yun na. So tatlong, so ngayon, yun ang magiging problema ngayon nila, may dumating na oppressor. Backslide si Israel. Backslide na naman. Gumawa na naman ng kalokohan. Talikod kay Yahweh. Sinasamba na naman nila si Yawa. Talikod kay Yahweh, samba kay Yawa. So ang ginawa ng Panginoon, binigay sila kay Deborah was known Iabin. for her wisdom and spiritual Kaya, sige, insight, panoorin natin. guiding her people with serene firmness. One day, while meditating under the palm tree, Nak, balik mong sa Deborah una. had a divine Uuna. vision. Kasi maganda sa una. Okay, go. Deborah was known for her wisdom and spiritual insight, guiding her people with serene firmness. One day, while meditating under the palm tree, Deborah had a divine vision. God instructed her to summon Barak, son of Abinoam from Kadesh in Naphtali. Deborah told him that the Lord commanded him to gather 10,000 men from Naphtali and Zebulun and lead them to Mount Tabor. There the Lord would lead Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and troops to the Kishon River and give him into Barak's hands. Barak, fearing to face such a powerful army, agreed to go only if Deborah accompanied him. Deborah accepted, but she foretold that the honor of defeating Sisera would go to a woman. Barak gathered 10,000 men at Mount Tabor, and Deborah accompanied. Yan. Makatid, tatlong tao pag-usapan natin. Una, si Deborah. Sabi-sabi nga, Deborah. Pangalawa, si Barak. Sabi nga niya, Barak. Pangatlo, si Iael. Sabi-sabi nga, Iael. O kaya Jel. Yan, pwede yun, okay? Problema nila ay si Iabin, yun yung hari ng Kanaan. Kaya lang, meron itong champion na ang pangalan ay si Sisera. Ang problema ng Sisera, problema ng bansang Israel kay Sisera, may 900 chariots. Mabigat yun. Isa na sa sophistication ng military engagement ang may chariots. Para kang may basuka at may tangke. So, hindi sila mananalo. Ang sabi ng Bible, God hand them over, sold them to Iabin, king of Canaan. Sisera naman, yun na nga, ang army. No, ilang beses, ilang taon na silang binibigyan o pinapakitaan ng oppression for 20 years. 20 years of cruelty. So, yan ang consequence pag umaalis tayo sa ating Panginoon. Lalo na when we step out of the will of God, nagkakaroon tayo ng malaking gulo. Pwede pa nga, ikamatay pa nga eh. As a matter of fact, sa 43 years kong pagpapastor, nakakita po ako ng Kristiyano na matay kasi pasaway. Hindi ho ako nagkikwento ng bobola. Nakita ko. Hindi tumuloy maging matino. So dito papasok si Deborah. Ayan, nakita natin dito. At sino magsasabi na ang mga babae ay included pa rin sa kalooban ng Diyos. And God will still use women for unseemingly impossible tasks. Kaya lang, hindi lang ito isang tao si Deborah. Sapagkat si Deborah, ang famous na sinasabi natin, among sa lahat ng judges, sa Book of Judges, si Deborah lang ang babae. Pero makikita mo, ang introduction ng Judges, after ni Ehud, kwento ni Deborah. So ang tanong, sino si Deborah? Bigyan ko kayo ng introduction of who Deborah is. Panoorin natin. I hope maging matino na ito, ha? Sige, go. Panoorin natin. Sino si Deborah? Sige, go. Panoorin natin. Sino kaya ito? Ano ang kanyang vital statistics? 900 iron chariots led by the ruthless Sisera threatened Time when Israel was oppressed by the Canaanite king. Ako na lang siguro magkwento, baka mas maganda pa ako sa ano anak. Sayang, maganda yung maganda yung sayang. 900 iron chariots led by the ruthless Sisera
Deborah threatened to crush Israel. But God raised up Deborah, a prophetess. She called for Barak, a warrior of Israel. The Lord will give Sisera into your hands, she said, but the honor of his death will go to a woman. With Deborah by his side, Barak led Israel into battle. A sudden storm turned the ground to mud, trapping Sisera's mighty chariots. Sisera fled and found refuge in Jael's tent. She welcomed him, gave him milk, a place to hide. But as he slept, Deborah's prophecy was fulfilled. Jael drove the peg through his head, ending Sisera and delivering Israel. In the hands of Deborah, Barak, and Jael, God brought freedom to Israel. When faith moves, mountains fall, even the mightiest of... Si Deborah, ang ibig sabihin, bubuyog, bumubulong. Siya ay prophetess. Kaya lang si Deborah is the only woman who is both prophet and judge. Alongside with, like katulad si Moses is a prophet. Samuel is a judge. But kakaiba itong babae na ito kasi both yung office, hawak niya. Kaya sensitive kay Lord, nakakarinig. Yan, okay? So yun na. Can we go to verse 4? Puntahan natin si verse 4. Ang kagandahan kay Deborah, visionary yung leader. Now, Deborah, a prophet, the wife of Lepidot, was leading Israel at that time. She held court under the palm Deborah, under the palm, o tinatawag na palm of Deborah, between Ramah and Bethel in a hill country of Ephraim. And the Israelites went to her to have their disputes decided. So she sent for Barak, son of Abinom, from Kadesh in Naphtali, and said to him, "The Lord your God Israel commands you to go and take with you 10,000 men from Naphtali and Zebulun, lead them up to Mount Tabor." So sino itong Deborah na ito? Yun na nga, prophetess, judge, wife din. 3 office niya. Asawa, hukom, prophetess, o prophet. Ayan. So ang ginawa niya, in-approach niya ngayon, nung makarinig siya kay Lord, sabi niya, 20 years na yung oppression, kailangan iput to an end na ito. So nakarinig siya kay Lord. Sabi niya, puntahan mo si Barak kasi siya ang gagamitin kong humarap sa kalaban. At sabihin mo, 10,000 tao ang kunin niya mula kay Naphtali tsaka kay Zebulun. Doon ka kumuha ng sundalo kasi magagaling yun. Kunin niya. Ayan. Can we go to verse 6? So pumunta siya kay Barak. She sent for Barak, son of Abinom, Kadesh Naphtali, and said to him, go take with you 10,000 men of Naphtali and Zebulun. Lead them up to Mount Tabor o Tabor. I will lead Sisera, the commander of Jabin's army, and with his chariots and his troop to the Kishon River and give him into your hand. Lalansingin ko yung kalaban, dadaling ko dun sa river, tapos bibigay ko sa iyo. So yun ang participation ni Deborah. Pero ang mangunguna, si Barak. So dalawa na ngayon. Meron na tayo ngayon Deborah, meron tayong Barak. Sumagot si Barak o si Barak. If you go with me, sige, sunod ako sa iyo. But if you go with me, I'll go. But if you don't go with me, I won't go. So makikita natin si Barak was hesitant. Verse 9, napilitan si Deborah ngayon. Certainly, I'll go with you, said Deborah. Verse 9. But because of course you are taking, because of what you are taking, sabi niya, the honor will not be yours. For the Lord will deliver Sisera into the hand of the woman. And so Deborah went with Barak to Kadesh. Sabi niya, dahil siya ang gusto mo, sabi niya, matatalo natin ang kalaban, pero hindi ikaw ang maluluwalhati. Ang maaangat ay babae. Babae ang sa babae ibibigay ang kamay ni Sisera. Diba? Yun yung commander ni Hiabin eh. Okay, very good. So ano makikita natin dito? Sino itong Deborah na ito? Sino siya? Since nag-backslide na ang bansang Israel. Ibig sabihin, kailangan natin ng mga Deborah sa church na kayang ibalik ulit yung vision ng Panginoon sa church, sa pamilya, sa bansa. So what are the key qualities or leadership qualities of Deborah? Here are. Unang-una, yung tapang, courageous warrior. A leader who can defeat formidable foes
like Sisera and his chariots. Mahirap ang kalaban eh. Matapang ang kalaban. Pangalawa, kaya silang talunin with 900 chariots. So it is impossible to defeat Sisera. But may babaeng matapang. Nga pala mga kapatid, ang babae, matapang po talaga. Ilan dito nag-a-agree sa akin, matapang ang babae. Kahit anong lakas at gwapo ng lalaki, natatalo sa tapang ng mga babae. Sabi mo sa katabi mo, I agree. Pero hindi lang siya matapang. Pangalawa, meron siyang motivational, she was a motivational mentor. A woman who overcomes reluctance, inspiring others to step forward in their calling. Nung sinabi sa kanya ni Barak, hindi ako pupunta pag hindi ka pumunta. Sumagot siya, sabi niya, certainly. Ano sagot niya? Certainly, I will go. Sige, sasama ako. Hindi na dapat isama si Deborah. Kung ako si Barak, ba't ko hahamuning isama? Alam naman niya, nanay yun. Alam naman niyang propeta yun. Ang propeta hindi naman sumasama sa gera. Pero hikayatin mong sumama, hindi maganda. Pinapakita ang kanyang reluctancy. Kaya lang may babae na magaling mag-motivate na kayang tumalo ng hesitant. Hesitant yung mama eh. Chinallen siya. Sige, kung makaka-encourage ang presence ko para magtagumpay tayo, sabi niya, certainly, I will go. Naghahanap tayo sa church ng mga babae na kahit alam niyang babae siya, ang sinasabi niya, certainly, I will go. Number 3. Andiyan ba kayo? She was a fearless commander. Even though she was a prophet, but at the same time, she was also a commander eh. Sa palm tree. Saan ba nakikita si Deborah? Di ba nakikita lang doon sa ilalim ng palm tree? The palm of Deborah. Siba, hindi naman siya used makipaggera eh. Makipagsabunutan probably, pero makipaggera hindi. Bubungangaan ng asawa, pero yung kalaban hindi. Pero ang makikita natin dito, yes, but she was and she is a fearless commander. So a courageous leader who bravely leads from the front lines, ensuring victory. Sabi ng Bible, and so Deborah went with Barak to Kadesh. So ayan. So kailan tayo nakakabalik sa vision? Nakakabalik ako sa vision kapag may Deborah tayo. Ang church kailangan ng Deborah. Di ba? Mga Deborah. Sino ang mga Deborah? Yung mga Deborah may spiritual vision aligned with God's vision. Sino si Deborah? Who sees things the way God sees things. Ang babae siguro hindi masyado masalita, pero at least nakakakita ng mga bagay na nakikita ng Diyos. Bonus na lang kung nagsasalita. Number 2, righteous judges. Kapag may Deborah tayo, di ba, nagkakaroon ng righteous judge. Siyempre, kung righteous yung judge, nagkakaroon ng just verdicts, tamang hatol, tamang counseling. And so Deborah who gives the right counsel and judgment. Sabi niya, Barak, ikaw ang pinapatawag ni Lord. Kaya mo yan. May boses, sinasabi nila yung mensahe ng ating Panginoon. Ibig sabihin, they have the faith to conquer first some enemies. Mga babae ito, maliliit, mga payat, pero kayang humarap sa malalaking tao na nang-aalipin ng bansang Israel. Mamaya papakita ko sa inyo kasi ang prophecy ibibigay sa kamay ng babae. Mamaya puntahan natin. Amen? Naku, ang pinakamasama ay ang malaglag ka sa kamay ng babae. Next, trusting God in trials. Ibig sabihin, alam ni Deborah, yung mga Deborah na knowing whom to turn to during crucial times, or knowing where, or knowing who to lean on during hard trials. So Deborah is really the ears of God and even the eyes of the Lord. Deborah who can point out the truth and point to the right person. We need Deborah in the church. Kasi si Deborah ang may hawak ng vision ng gawain ng Panginoon. At sila, mababalik nila ang church sa Panginoon. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga Reformed church
na walang ginawa kundi bakbakan ang mga babae? Matagal na po akong pastor, wala po ako nakitang babaeng nalaglag sa kasalanan. Tanungin niyo ako, sino pinakamarami nalaglag sa kasalanan? Tanungin niyo ako, lalaki. At ang nakakalungkot, maraming lalaki na hindi pala lalaki. Dito wala nun. Amen? Amen? Binago na sila ng Panginoon. Sa Life Giver, ang mga dati nating mga ex na mga homosexual ngayon ay ganap na ng mga pastora. Pastora pala. Okay. Sorry po. Ay, joke lang. Makikinig din kayo po rin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So tapos na tayo kay Deborah. Sino si Deborah? Visionary leader. Amen? Pero kailangan din natin ng Barak. Sino yung Barak? Yung Barak, mga courageous defender. Yan din na nagbabalik ng vision. Hindi na tayo mag-video ha? Hindi naman. Okay. So sa vision dapat kasi may vision keeper eh. Deborah, vision keeper. Pero sa vision dapat may courageous defender. Sino magtatanggol ng pangitain? Verse 10. And then Barak, eto na, can we go? Then Barak summoned Zebulun, Naphtali, tribo yan eh. Where he got the 10,000 men. And so these 10,000 men went up under his command. Deborah also went up with him. 11. Now Eber, the Kenite, tandaan niyo po yan kasi may kinalaman yan sa pangatlong tao, si Eber, had left the other Kenites, the descendants of Hobab, Moses' brother-in-law. Hindi pala Hudyo ito, pero connected kay Moses. Pitched his tent by the great tree in Saananim near Kedesh. May kinalaman din ito kay Sisera. Pero ang ginawa, hindi nakialam sa gera. 12. When they told Sisera that Barak son of Abinoam had gone up to Mount Tabor o Tabor, Sisera summoned from Harosheth Hagoyim to Kishnon River all his men and his 900 chariots fitted with iron. Magkikita sa river eh. Di ba sabi kanina eh. Anong river? Basta alam na natin, doon magkikita. So what happened na ngayon? So dala-dala na ngayon yung 900 chariots, tama ba? 15. Ang ganda basahin ng Bible eh. Maganda rin may nagpipreach kasi nakikwento sa iyo, tama po ba? Maganda rin. So Barak's advance, the Lord routed Sisera, all his chariots and army by the sword. And Sisera got down from his chariot and fled on foot. Bilis na kwento pagdating ng 15, hindi nagsabi. Naku, makinig mabuti. Dapat ito nagbigay ng details kasi narrative siya eh. Dapat nagbigay siya ng detalye. Ano nangyari dun sa river? Andun si Barak, yung 10,000, andun na si Sisera kasama yung 900 chariots. Dapat nagbigay siya ng detail. Ng details. Hindi nag-details. Sabi ko, ano pa nangyari dito? So yun ang iniisip ko mabuti. Ang sabi lang dito, bigla na lang daw tumakbo si Sisera, mag-isa, natalo sila, tapos tumakbo patungo sa isang lugar. Okay? So ibig sabihin, Barak pursued the chariots and army, ay tira natin, as far as Harosheth Hagoyim, and all Sisera's troops fell the sword, not a man was left. So dito makikita natin yung hesitation niya to join Deborah, kung pupuntahan natin ulit mabuti, was overcome with the motivation of Deborah. Pag pinuntahan yung 8:9, nakita natin na overcome ni Deborah yung hesitation ni Barak. Doon sa kwento natin, nakita natin, wala namang ginawa si Barak, pero natalo niya si Sisera. So ang unang-unang nangyari dito, may Deborah na natalo yung discouragement nung sundalo. So sino ngayon ito? Pero kaya lang, ang arrangement nila, hindi na sa iyo mabibigay yung glory. Hindi na makikredit sa iyo ang tagumpay. Since ikaw ang sundalo, dapat sa iyo binibigay ang credit. Tama ba? Kasi may for the boys naman dyan, saka malaki naman ang reward dyan. Oo. But we can see here that makikita natin dito, yung pag-overcome ng hesitation. Yun eh. Dapat may Deborah ka na overcome yung hesitation. Pangalawa, umaamin din ng isang sundalo na may hesitation ako, pero gusto ko rin ma-overcome ito. Yun naman yun eh. Kaya lang nakita ko rito yung humility ni Barak. Sabi ito, but because of course you are taking the course you're taking, the honor will not be yours,
For the Lord will deliver Sisera into the hands of the woman. I love it. Gusto ko yun. Kasi may mga barak na, sige, basta matalo na lang. Kung hindi na sa akin ang credit, dahil mali yung move ko, nagpakita ako ng discouragement at nakakita ako na hindi ako ready, okay lang, basta ang mahalaga, matalo. Sige, ganito na lang, hindi sa'yo makikredit, basta sa babae makikredit. And for me, puntos yun. May barak na strong. May konting hesitation, pero willing ma-overcome yung hesitation at willing ulit sumunod kay Lord. Pero kayang tanggapin kung kanino ang credit, kung hindi sa akin, ibigay sa Panginoon. Yan. Kaya lang, kagandahan ni Barak, yung abilidad niya mag-mobilize ng tao. Ang ginawa ni Barak, if you go to verse 10, is nakuha niyang Zebulun tsaka Naphtali, and he was able to mobilize around 10,000 foot soldiers under his command. Sabi ng Bible, sumama na raw si Deborah. Okay? So yun yun. So ano nangyari na ngayon? Haharapin na nila. Makikita mo, may mga barak na handang sumunod sa go signal ni Lord. Can we go to 14? Then Deborah said to Barak, go! Ito na yung time. Ito na yung signal. This is the day that the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you? So Barak went down Mount Tabor with the 10,000 men following him. Go signal, go, lusubin mo na. So ang ginawa, go na ba? Okay, go. So lumusob sila. 10,000 foot soldiers from Zebulun, Naphtali. Obey. Saan kukunin? Obey. Ilan tao? Obey. Go signal, go na. Obey. Yun ang kailangan natin. Sa Christian life, hindi lahat diskarte natin. May mga bagay sa gera natin na alam natin na underdog tayo. Hindi natin alam kung mananalo tayo. Pero ang nakakagulat sa Bible, kung sino ang masunurin lagi na nanalo sa gera. He who obeyed the commands of the Lord, nor the instruction of the Lord, always win the battle of life. So what was the win? This is the win. Punta natin yung win, 15. So at Barak's advance, the Lord routed Sisera, all his chariots and army by the sword. Sisera got down his chariots and fled on foot. Barak pursued the chariots and army as far as Hazoret Hagoyim, and all Sisera's troops fell by the sword. Not man was left. Hindi dinitil ko ano ang nangyari dito, papaano tinalo ng 10,000 man. Ang ginawa ng narrative ng Judges, nag-summarize lang papaano at ano ang final na nangyari. Not until, binasa ko yung chapter 5 ng Song ni Deborah. May kanta siya sa 5 eh. At nakakagulat kasi yung poetry pa ang nagbigay ng details. Paano tinalo. Gusto nyo ng chismis? Can we go to Judges 5:20-23? From the heavens, ano to? Tula ito ha, kanta ito. Kumakanta siya. From the heavens, the stars fought. From the courses they fought against Sisera. Una, sinabi rito, ang nakipaglaban daw kay Sisera ay ang hukbo ng langit. Sa makatwid, may nakikialam na anghel. Na makinig mabuti. Kapag ang tao bumabalik sa vision ng ating Panginoon, nakikialam ang anghel upang magtagumpay ang sino mang bumabalik sa pangitain ng Panginoon. Kapag umaalis kayo sa pangitain ng ating Panginoon, mga pangit na anghel ang mararamdaman mo lagi na maali-aligid sa inyong mga buhay. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Sa makatwid, may nakialam sa langit, heavens. Sabi rito, the stars fought. Question, ano ba ang stars? Hindi ba anghel ang stars? 21. The river Kishon swept them away. The age-old river and the river Kishon march on, my soul, be strong. Pangalawa, nakialam na yung anghel. Pangalawa, nagkaroon ng bagyo. Siyempre, ang kalaban nila, chariots. Ang ginawa, yung river, nag-overflow ang tubig. Nabalahaw ang lahat ng gulong nila. Nabaliwala ang kapangyarihan at strength ng lahat ng chariots. Kapag nakikialam ang Diyos sa buhay natin dahil bumabalik ka sa vision,
nakikialaman langit at nakikialaman tubig at lupa. Ilan dito gusto makialam ang Panginoon? Pakitaas sa kamay. Pero hindi lang yon. 22, sinabi, ano nangyari? Then thunders the horses' hooves. Di ba yung paa yun eh? Yung pinakaano, yung sapatos ng ano yan eh. Di ba? Sabi rito, kinulog daw yung paa ng mga kabayo. Ibig sabihin na balahaw, na yanig yung apat na paa, tumumba. Galloping is mighty steeds. Next, curse meros. Ano kaya itong curse meros? Itong curse meros ay isang statement na sinasabi ng anghel. The angel of the Lord cursed its people bitterly because they did not come to help the Lord. To help the Lord against the mighty. Ibig sabihin, nag-spell pa yung anghel. At sinumpa lahat ng mga sundalo. Question, bakit natalo ngayon ni Barak yung kalaban? Actually, hindi naman talaga tinalo. Nakita na lang nilang tinalo ng Panginoon. Sabi ng Bible, Sisera flees on foot to Eber's tent. Naku, binension si Eber. Nung malaman ni Sisera na wala na siyang sundalo, patay lahat ang kanyang kabayo, sira lahat ng kanyang chariots, tumakbo na ngayon si Sisera. At pumunta raw sa tent o bahay ni Eber. Sabay-sabay nga, Eber. Sino si Eber? Ayan. Tigil na tayo. Wala na tayong makukuha ron eh. Okay? Verse 11, the Eber Kenite left Kenite, the descendants of Obab, Moses' brother-in-law, and pitched the tent for the great tree in Saananim near Kedesh. Pangatlo, kala natin tapos na? Hindi pa. May isa, nakita natin, na dapat may vision keeper. Sino ang vision keeper? Si Deborah. Pangalawa, dapat sa vision, mayroong courageous defender. Dapat may tagapagtanggol. Kung hindi ko naman alam ang vision, pagtanggol ko na lang yung vision. Nakakagulo ang church kapag umaalis tayo sa vision. Lalo na kung may kanya-kanya tayong vision. Ang tawag dito, subdivision. Tama ba yan? Umaalis ka sa vision ng pastor, umaalis ka sa vision ng group leader mo. At ang sinasabi mo, may nakikita ako eh. Ano nakikita mo? Meron na naman siyang ibang vision. Tama ba? Pero may pangatlo, may tagapagtanggol ng vision, pero may pangatlo, dapat may vision finisher. Ayan, tawag yan, vision finisher. Sabi ng vision finisher, tagatapos. Dito papasok ang isang babae by the name of Yael o Jill. I hope panoorin natin yung huling video, anak. Pwede kaya? Okay. Hindi tayo mapapahiya, anak. From the When start, Israel was oppressed by the Canaanites. from the start mo kunin dun sa ano, ha? O, sige. Tingnan nyo si When Israel was Jael. oppressed by the Canaanite king Jabin, God raised up Deborah, a prophetess and judge, to lead the people. Under her command, the Israelite army, led by Barak, defeated the powerful forces of Canaan. But the commander of Jabin's army escaped on foot and sought refuge in the tent of Jael, the wife of the Kenite. Jael welcomed him, offering him milk to drink and a place to rest. Exhausted, Sisera fell into a deep sleep. While he slept, Jael took a tent peg and a hammer and drove the peg through Sisera's temple, killing him. When Barak arrived, Jael showed him the lifeless body of Sisera, fulfilling Deborah's prophecy that a woman would be the one to deliver Israel from their enemy. This act of bravery secured Israel's victory and brought peace to the land for 40 years. Sa kwento na ito, minamaliit niyo mga babae, sa kwento na ito, may isang matapang na Barak, pero may dalawang babae na nagsasandwich ng tapang. Huwag kayong makikinig sa church na hindi na dapat gamitin ng mga babae para magpastor. Huwag kayo maniniwala sa kanila. Sabi ng Bible, in the last days, I'll pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Nandiyan ba kayo? So, sino si Yael? Jel. Sino to? Asawa ito ni Eber. Alam nung Sisera, saan tatakbo? Tatakbuhin niya ngayon, ang tinakbo niya, bahay ngayon nung kanyang kaibigan. Problema nung kaibigan niya, hindi bumalik. Bawal pumasok sa tent ng babae. Bawal yun.
Bawal yun. So hindi bumalik si Eber. Ang inabutan ito. Nga pala, hindi ito Hudyo. Kaya lang itong babae na to, alam ang vision ni Lord na binigay sa Israel. So tapos na ba? Hindi pa. This time, si Iael ay gagamitin para tapusin ang pangitain. Ano ang pangitain? Walang oppressor na buhay na mananatili para bulihin ang bansa. Are you still with me? So ano nangyari ngayon? Here comes Iael. Pinakita niya yung hospitality niya. So what Iael did was to receive Sisera. Can we go to 4, 8 to 11? Tingnan natin yung kwento, 18 to 20. Iael went out to meet Sisera and said to him, "Come, my Lord. Come right in. Don't be afraid." So he entered her tent and she covered him with a blanket. Kita niya, exhausted eh. Pagod na pagod eh. Galing sa gera eh. Eh so yun na. So ang ginawa ngayon ni Sisera, humingi ng tubig. Sabi niya, "Please give me some water." She opened a skin of milk. Hindi tubig ang binigay niya, ang binigay niya, gatas. Gave him a drink and covered him up. Ang sabi rito, ang ibinigay daw niyang gatas, curded, ibig sabihin, medyo buo-buo na. So ano yung move na yon? Actually, pinag-aaralan ko, ano pa ang impact o ano ang resulta kapag galintong gatas ang iniinom mo? Pwedeng masira ang tiyan at pumunta ng CR frequently. Or, pwedeng antukin hanggang makatulog. So bakit itong babae na ito, may tenga ni Lord, may tenga kay Lord. Si Deborah may tenga kay Lord, isa, pero itong babae ito may tenga rin kay Lord, yung pangalawa. Ito yung mga nagbabalik ng vision ni Lord sa church. Mga babae na alam pa paano tatapusin ang pangitain. Mga babae na alam ko paano tatapusin ang paglilingkod kay Lord na matibay at malakas. And so what happened? Ayun na. So nakatulog ngayon itong kalaban. Tama ba? Winelcome niya eh. O, pagka-welcome niya, can we go to 22? Then, just then, but Iael Eber's wife, ayun na. 21. Can we go to 21? Right. So nung tulog na, ang ginawa ngayon itong babae, si Iael, kumuha ng pako. Itong pako na to ay ginagamit sa tent o pampatibayin ng tent. Ang tawag dyan, tent peg. Kinuha yung pako, itinutok sa sintido, sa temple. Ang ginamit na word dyan, temple eh. Yung temple na yan, ang ibig sabihin niyang bungo. Okay? So tinutok dito, may nartilyo. Binaon niya yung pako sa ulo. Hanggang mamatay. Mga kapatid, mag-ingat sa mga Iael. Mamartilyuhin kayo nila. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? So tanong, may papatayin pa ba? Wala na. Nung dumating si Barak, 22, can we go to Ang sarap ng Bible kasi talagang marites ito eh. Kwentuhan, chismisan talaga to. Just then Barak came in pursuit of Sisera, and Iael went out to meet him. Sabi niya, "Come, alika. Papakita ko sa inyo yung lalaki na hinahanap mo." Andito siya, nakahiga. Basag ang bungo, patay. Mga babae na may tinig na nakakarinig ng boses ng Diyos. At alam niya kung paano tatapusin ang laban. So Barak now finds Sisera dead. Tapos na? Sandali lang. Patay na yung yung champion mo eh. Eh paano si Iabin, the king Jabin of Canaan, was killed too? Judges 4:23, on that day, God subdued Iabin o Jabin, king of Canaan, before the Israelites. Pinatay na rin si Iabin. And so what happened? Israel's triumph destroyed Iabin's kingdom. Hindi pa rin tapos. Kailangan sunugin mo ang lahat ng tahanan at kingdom ni Iabin. Verse 24, hindi na natin babasahin. Sinunog nila. Tapos na ba? Of course, tapos na. Simot lahat ng kalaban.
At tingnan nyo kung paano nagbigay ng commentary at sariling opinion sa pamamagitan ng prophecy si Deborah tungkol kay Yael. Di ba ang prophecy ay ibibigay si Sisera sa kamay nino ng babae? Ang thinking ni Barak kay Deborah, hindi. Fulfilled ang prophecy sapagkat namatay nga ang kalaban sa kamay ng isang babae. And so, nagbigay siya ng prophecy tungkol kay Yael. Tingnan niyo to, Judges 5:24 to 27. Kung ang tingin niyo si Mama Mary ay ang pinagpalang babae sa buong mundo, may sagot ang Bible, nakatagpo tayo ng pangalawa. Tingnan niyo mabuti. Most blessed of women, Yael, the wife of Eber, the Kenite. Most blessed of tent-dwelling women. He asked for water, and she gave him milk. In a bowl fit for nobles, she brought him curdled milk. Her hand reached for the tent peg, her right hand for the workman's hammer. She struck Sisera, and she crushed his head. She shattered and pierced his temple. At her feet he sank, he fell, there he lay, and at her feet he sank, he fell, where he sank, there he fell. He fell dead. So if you want to ask me that who is the most blessed woman in Old Testament, it's Yael. In New Testament, ang sabi ng angel, it's Mary. Pero in Old Testament, it's Yael. Mga babaeng... Sino yung pinaka-blessed na babae? Yung mga blessed na babae ay yung may tinig na narinig kay Lord. Mga babae na binabalik ang pamilya niya, ang anak niya, ang church niya, ang negosyo niya, pabalik sa vision ng Panginoon. Kasi marami babae, bumabalik sa pera, babalik ko yung perang nawala. Huwag mo ibalik yung perang nawawala, hindi mo na mababalik yan. Ang ibalik mo yung pangitain ng pamilya mo, pabalik sa kalooban ng ating Panginoon. Mga babae na alam kung paano huhulmahin nila ulit ang simbahan, life group, negosyo, pamilya. Kasi maraming pamilya nawawala sa vision ni Lord. So what is now the contribution of this trio? The trio's contribution can be summarized with this. Number one, a Deborah who provided spiritual guidance, courageous leadership, in a strategic direction, inspiring Barak. Barak, ikaw yan to action. Mga babae nagsasabing, Barak kayong mga lalaki, gagamitin kayo mightily ng ating Panginoon. At kung sakaling ayaw umurong ng Barak o ayaw sumulo ng Barak, ang sasagutin pa rin ng Deborah, sige, certainly, I'll go with you. Kung tingin mo, kasama ko sa gera, bahala ka na, sige, sasama na rin ako. Mga babae na alam natin, nagbibigay ng spiritual guidance. Hindi ko minamaliit, kahit sa loob ng pamilya, ang babae lagi nagbibigay ng spiritual guidance. Karamihan ng mga pamilyang strong, karamihan ng mga churches na strong, may mga babae lagi nagbibigay ng spiritual guidance at ang tawag sa kanila, Deborah. Tingnan mo yung katabi mo, Deborah yan. Hindi Deborah Sun. Iba yun. Isa lang ang tumawa, siya lang ang nakaalala. Number 2, Barak. Sino si Barak? Demonstrated bravery, obedience, and trust in God, leading Israel's army against Sisera. Mga lalaki na handa ulit bumalik sa kalooban ng Diyos, sa pangitain ng Panginoon. Handa na namang sunod siya. 10,000, 10,000. Naptali kukunin, naptali kukunin. Sibulong kukunin, sibulong kukunin. Hindi na sinabi, bakit di ba pwede kumuha sa Benjamin? Hindi ba pwede kumuha sa mga Ephraim? Hindi. Mga lalaki na hindi na ginagamit ang utak nila at palawakin ang utak nila para sumuway kay Lord. Kundi kung ano sinabi ni Lord, sunod na lang tayo, doon tayo kumuha kasi doon tayo magtatagumpay. Mga lalaki na pag sinabi ni Lord, go, go na. Yung iba, go na, wait pa rin natin kay Lord. Anong wait kay Lord? Partial obedience is disobedience.
Gusto mo magtagumpay sa buhay, sumunod ka kay Lord, maniwala ka, milya-milya layo mo sa mga ayaw sumunod. Ikaw yan, masunurin ka. Itong 2025, masunurin ka, milya-milya aabutin mo sa Panginoon. Bishop, di man ako sumusunod kay Lord, pero biniles ako ni Lord. O kita mo na, hindi ka nga sumusunod, biniles ka pa. What more kung sumunod ka? Hindi lang yan ang blessing mo. Pero meron tayong Yael o Jel, who showed unexpected bravery, cunning, and faith, delivering the final blow to Sisera, securing Israel's complete victory. May babae na finisher talaga. Ako, I enjoy the ministry of women. As a matter of fact, it's the women who brought so much joy to the Lord. Sa ministry natin, dami nating kababaihan na nagdulot ng kaligayahan sa Panginoon. Kaya ako, pag nakarinig ako ng mga churches, katulad niya, yung mga pastor sa Amerika, sasabihin nila, oh, yung mga babaeng pastor, go home. Ako, gigil na galit na galit ako. Alam niyo bakit? Kasi na-witness ko for 43 years kung paano ang mga babae sa kanilang mumunting kakayanan ay ni-raise ni Lord upang gamitin ni Lord sa mga seemingly impossible tasks at ngayon pinalaki sila. Habang lumalaki sila, lumiliit ang puso at hindi nagyayabang. Kasi gusto lang nila maluwalhati ang ating Panginoon. I'll give you the result of the ministry of this trio. Anong resulta po nila? Dito ako mag-i-end. The reward of going back to the vision is Judges 5:31. The kwento of Deborah will end with this text. So, may all your enemies perish, Lord, but may all who have loved you be like the sun. When it rises in its strength, then the land had peace for 40 years. That is what vision can give to a nation. That is what the vision can provide to a family na na-lost somewhere. Yan ang kayang gawin kapag ang vision ay naibalik sa bawat individual. Alam mo, ako nga nung unang-una, alam mo, nung pag-start ng taon na ito, ang unang-una kong ginawa is mag-repent ako kay Lord. Alam mo, nag-repent ako. Isa sa pinakamatinding ni-repent ko kay Lord ay yung pag-alis ko sa vision ni Lord. Kasi pag iniisip ko, hindi naman ako nawawala kay Lord. Hindi naman ako nawala kay Lord. Bakit nag-worship naman ako kay Lord? Nagbibigay naman ako kay Lord. Bakit nandun naman ako sa church? Hindi naman ako malis. Pero alam mo, I found out na wala na ako sa vision ni Lord. Wala na. Meron na akong sariling vision na ino-overcome yung vision ni Lord. Natatabunan rather ng vision ni Lord. Kaya kahit anong gawin mo kay Lord, di ka masaya. Kahit anong gawin mo, parang gipit. Bakit ang bigat? Bakit pinakapatong? Bakit walang ginhawa? Bakit hindi na ako nakakangiti? Bakit hindi na ako nakakakalampag? Bakit hindi na ako nakakatakbo? Alam mo, ginawa ko? I repented of that sin. The sin of, di ba, falling away, di ba? Stepping away from the will, the vision, the plan, the purposes of God. Di mo alam yun. Alam mo, ang pinakamatinding backsliding is not mag-backslide sa devotion o mag-backslide sa ilang mga instructions ni Lord. Pinakamatinding backslide ay ang umalis ka sa pangitain ng Diyos. Buti na lang may Deborah. Buti na lang may Barak. Hesitant. Pero sige na. Buti na lang may Yael o may Jel. Na kahit sa mumuntiman lang, kahit sa loob man lang ng tent niya, makatulong man lang siya maibalik ang pangitain ng Diyos sa isang bansang maharlika. Alam nyo? Balik kayo sa pangitain ng Diyos. So tatanungin niyo ako, Bishop Manny, anong pangitain ng Diyos? Di ba nung na-born again kayo lahat, ang init nyo Oo. Ultimo nga aso, sineshare nyo ng gospel Nung araw, lahat ng tabihan mo, sinesharean mo. Pati nga yung mga kamag-anak nyo sa libingan, sinesharean nyo ng gospel. Alam mo, nawala na yun. Mula nung umayos, gumanda,
naging sobrang ayos, Lord. Ayos na ng buhay ko. Ayoko na ma-involve dyan. Total, nakakontribute na ako sa church, nakakontribute na ako sa family ko. Ayoko na ng obligasyon, ha? Marami na ako nagawa sa inyo. Okay na yon. Pero ayoko na ma-engage sa inyo naman. Sasakit na naman ang ulo ko. Alam mo, bumalik kayo sa pag-share ng gospel ulit. Balik niyo ulit yung fire ng pag-share ng mabuting balita. Sabi ng Habakkuk 2:14, as the water and the knowledge of the Lord will be spread throughout the land, as the water covers the sea. Spread the good news. Do you know that the only cure for humanity's sin is the gospel? Share the gospel. Sa pamilya, balik niyo ang gospel. Sa inyong buhay, sa inyong opisina, maging sa inyong negosyo, huwag kayo magtayo ng negosyo na hindi nyo maibabalik ang mabuting balita. Kapag bumabalik na kayo sa mabuting balita, saka nyo maintindihan na bumabalik na kayo sa pangitain ng Panginoon. And I have a good news to all of you. Hindi nyo napansin? Nire-rekindled ulit ni Lord sa puso nyo ang apoy ng pagsunod sa looban ng Diyos. And to this evening, the Lord now is raising the new Deborahs for this generation. Rise up, Deborah! Pangalawa, hindi lang si Deborah nira-rise up. Sinasabi rin niya, Barak, rise up! Pagtanggol mo ulit ang kapakanan ng pangitain ng Diyos sa iyong buhay. At hindi lang yan, may mga unsung heroes, di sila kilala. Maliliit lang ang kanilang kontribusyon. Pero at least, natatapos nila yung hindi natapos ng iba. Mga Iael, mga Jel, hindi pumapatay ng 10,000, hindi nagwawasak ng mga chariots, pero kayang pumatay ng isa, at yun na ang katapusan ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Tayo lahat. Purihin ang Panginoon Diyos. Sino kayo dyan sa tatlo na yan? Sino ka? Come on, sigaw mo. Sino ka? Ha? Sino? Uy, sigaw nga. Pag gusto ko marinig, sino ka? Taas ang kamay, Deborah. Taas ang kamay, Yael, Jel. Taas ang kamay, Barak. Lord, ito ang pang-apat na gabi na amin po namin naligaw kami. Hindi na namin vision yung vision mo. Natabunan ang vision namin. Ibalik mo kami sa vision mo, Lord. Lord, naghahanap ang church at ng family namin ng mga Deborah na kayang makarinig ulit at ibalik yung purpose ni Lord sa bawat buhay na naririto. Naghahanap ang Panginoon ng mga Barak na aalis sa comfort zone upang mag-mobilize ng tao, upang tuluyang lupigin ang kampo ni Yabin, ng mga Sisera na hindi titigil hanggat hindi kinukompronta ng mga Barak. Mga Barak lang ang magpapatakbo sa mga Sisera. Walang makakapagtakot sa mga Sisera. Hindi sila natatakot unless makailam ang langit at buksan ng Diyos ang lupa at magpadala ng tubig na pumupunaw at nagwawasak ng sangkatauhan. Lord, may this year be the year of supernatural event. Mga unprecedented event na hindi na mauulit. Lord, dalangin namin, bukas na langit at lupa sa mga taong ito na makakakita na si Yahweh pa rin ang tunay na Diyos ng bansang Israel. Pangatlo, mag-raise up ka ng mga Iael.
hindi maingay, hindi kilala. Pero sa tahanan niya matutupad ang pagkamatay ng gawain ni Satanas. Sa bahay niya, hindi pag-uusapan kung paano tatalunin ng Israel at ang Diyos ng Israel. Kundi sa tahanan niya, pag-uusapan kung paano pupulbusin ng Diyos ang kampon ng kadiliman. Mga Iyael na may tahanan kung saan nananahan si Yahweh at ang Panginoon naming Diyos na buhay. Father, today, raise up these people. And I pray, Lord God, nandito sila ngayon sa church. Lord, iangat mo sila, itayo mo sila, ibangon mo sila upang tuluyan sa taong ito palupig ang mga Siseras at ang mga Iyabin na walang sawang sumisira ng aming bansa, ng aming tahanan at ng aming mga simbahan, maging ng aming pananalapi. At naniniwala kami na kami ang gagamitin mo. Balik sa vision, 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 balik sa vision. At ang gusto ng Panginoon, ibalik mo yung puso mo sa vision. At ang vision ay babalik sa puso mo. And your vision is God's vision. And when you fulfill God's vision, there will be 40 years of prosperity and peace. Hallelujah! Shout hallelujah! Our God is greater. Shout hallelujah! Our God is strong. Give yourself a break. You are Shout higher at the top of your lungs. than Say hallelujah! Shout! Warrior, shout! Pinapalayas namin lahat ng mga sisera sa aming buhay. Pinoprophesy namin ang pagkasira ng mga siseras sa buhay namin. Lahat ng threat ng kalaban, lahat ng ginagawa ng kalaban, panlilin lang sa amin. All the deceitful scheme of the devil now is melted away by the power of the God of heavens. Today we declare, we rebuke all foul spirit, all demonic spirit, all Sisera spirit, Iyabin spirit. We cast you out. Come on. We cast you out. In Jesus' name. And today we declare victory. In Jesus' name. Hallelujah. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Come on, all victorious. Let's declare this, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, come on. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And one more time, come on, let's declare and destroy all our scissors in our lives. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Amen. Palakpakan natin si Lord. Grabe, lakasan mo pa yung palakpak mo kay Lord dahil deserve niya yan. Amen? Amen? Nabuhay na ba ang mga Deborah
Mga Barack, hindi po Obama. At mga Jael. Amen? I hear. Now, good evening, everyone. You can all sit down. I am Coach Melissa Jainzong, kuya po. To everyone, I know, minsan naiisip nyo, pagtatayo si Coach Melissa, nako, mukhang mauubos ang laman ng wallet namin. Amen, are you here? Now, I am a coach po of Life Giver Metro for, I think, 2 years now. And okay lang po ba, kwento ko lang po yung journey ko when I started giving my first fruit to the Lord. Maniniwala po ba kayo na 2020 lang po ako nagsimula magbigay ng first fruit? And ito po yung tanong na tumatak sa akin when I started giving my first fruit. What and where do you see yourself in 5 years? Ang sagot ko po, nagtatanim at umaani. In 2020 po, sinimulan po namin ang taon ng 2020 nang nasa ospital. Nag-seek first po kami for 5 days. Nasa ospital po kami. Na-admit po yung panganay kong anak. Pero I still receive a word from the Lord. Every year naman, lahat tayo nagtatanong, ano nga ba? Lord, anong word mo sa akin this year? Anong pagtatagumpayan ko this year? That year po, our family was called on a mission. Like the family of Abraham. Family on a mission. That happened in Genesis 12. Na tinawag yung pamilya ni Abraham. Abraham, kunin mo yung mga anak mo, pamilya mo, umalis ka dyan, makasalanan yung bansa na lumipat ka. Pitch your tent. And I will make you into a great nation. At sa buhay din po ng pamilya ni Abraham, ipinakita ang pagbibigay ng first fruit. That is Isaac in Genesis 22. So sa makatuwid po, since the beginning of time po, God has been asking us to make sacrifices. Hindi po dahil gusto niya tayo mag-suffer or gusto niyang i-control tayo, but because He wants us to be reminded to just rely on Him and not on our own power. And that same year po, I answered the call again to go full-time. That same year po, nanganak po ako na hindi inaasahan. Saan kukunin ang pagpapanganak, but it's fully paid. Imagine po, kung kilala niyo po ang asawa ko, kung nakikita niyo po yung asawa ko, kung gaano kaputi. Yung ganyan pong kaputing lalaki, naglako ng face shield, ng mask along Marcos Highway just to provide. Sabi ko, Lord, tinatawag mo pa talaga ako mag full-time? God answered me, alam mo kung ano yung pagkakatawag ko sa'yo, yung pa rin yung pagkakatawag ko sa'yo ngayon. Hindi nagbabago ang calling ko sa'yo. Pandemic lockdown lahat, but imagine, nagpapatayo po kami ng bahay same year. Nagkaroon po kami ng sasakyan, nagkaroon kami ng motor. Dahil nga po nauso ang mga joyride ba yan? Yung mga nagyayaya magmotor, sa mga nagyayaya po sa asawa ko, kayo po ang magpagas. And then, kami po, from 2 life groups, naging satellite. Natapos po ang taon ng 2020 na nagkaroon kami ng satellite. Then came 2021 to 2022. Bigay po ulit ng first fruit. I became a part-time VA sa isang Australian client. Habang nag-VA po ako rin po ay missionary. But sabi ko, Lord, everything came crashing down. Parang, Lord, nagbigay naman ako ng first fruit. Ano nangyayari? Life group numbers, degrading, unti-unting nawawala. Our coach, nawala. I had to step up to be a standing coach ng zone namin. It was devastating for me to the point po, during office hours, ayan, yung mga
katabi ko lang po sa office ang nakakakita nito kung paano po ako magkaroon ng anxiety attack because of those moments ng pagkawala. Pero hindi po natatapos doon ng Panginoon. Hindi lang po ako sa January nagbibigay ng first fruit. Every time that we have a new client, new opportunity, lahat po ng unang bunga na magkakaroon kami, ibinabalik po namin sa Panginoon, ibinibigay namin sa Panginoon. Nag-first fruit po ako out of obedience because I know, itinatanim ko po ito sa paglago ng aming zone, sa personal dreams. And we strive po to gain new members sa life groups. Hindi lang po dito sa Quezon City, but in different parts po of the Philippines and of the world. We had Canada members, Japan, Palawan, Zamboanga, Pangasinan, Cavite. And that same year po, 2022, we relaunch yung pangarap po na business ng asawa ko, which is Logos Creative. At tumalon kami to 2023, nagbigay ulit ng first fruit. No, again, hindi lang po kami January nagbibigay ng first fruit. Gaano man po kaliit o kalaki, ibinibigay po namin ang aming unang bunga. And that same year pa din po, Lord, tatanim ko to para po sa campus. Nagkaroon po ulit ako ng puso para sa campus, sa mga youth. Because seeing my children grow up, Lord, this generation needs the Lord. Kaya tataniman ko to. And with that po, nakakuha kami ng scholarship para po sa aking panganay. Full scholarship po ito. Wala kaming binabayaran na tuition fee. Are you here? But then, same year pa din po, I consider myself po as a mother hustler. Ako na po ata ang pinaka-hustler sa lahat ng hustler. Papasok po ako ng 9 a.m. to 5 p.m., uuwi, magla-life group 7 to 9 p.m. And then I'll go on my full-time VA job from 10 p.m. to 4 a.m. Wag po kayo mag-alala, hindi pa po ako kaluluwa. No, for how many months po, ganun po ang aking naging routine. I ran after the wealth of the world. I ran after the comfort of the world until I lost track. Became a robot. Pero po, tinuloy-tuloy ko hanggang 2024. Tanim ulit, first fruit. Di nagbabago yung puso ko po na maging magsasaka. Totoo nga po pala, no, na ang hirap po pala talagang magtanim. Hindi po pala siya biro. And God's word for us, sa aming family in 2024, was in Matthew 4. 40 days and 40 nights po na nag-fasting si Jesus. Pero ano pong nangyari doon? He faced 3 temptation. Temptation ng performance, temptation sa tao, temptation sa possession. True enough po, itong 3 pong ito ay dinaanan po naming pamilya. Performance. Kasi may nakatingin na tao, kailangan kong galingan, dapat may fruit ako, dapat hustler talaga ako. People. Naging people pleaser po ako, bida-bida, Jollibee, say it. Kasi naging ganun po talaga ako. Ibibida ko po talaga lahat. May nakatingin kasi po kung kailan ka mag-aantay, kung kailan ka magkakamali, kailan kaya to susuko si Melissa, kailan kaya to magsasara ng life group. We remain trapped po in living a pretend life of an unhealthy concern for what other people think of us. At hinarap po namin yung temptation ng possession. One of the hardest conversation that we had to have as a family. Ang culture po today is to measure success with what you own. May bahay ka ba? May kotse ka ba? May property ka ba? Magkano laman ng bangko mo? Usapang pera at finances po at yaman. At yan po ang pinakamahirap pag-usapan kasi po, paano pag wala ka naman nun? Sabi nga po ni Andy, Mami, mayaman tayo, maniwala ka. Nasa langit pa nga lang. And then same year po, I took a 1-month leave sa aking pagpo-full time. And during those leave po,
nag-seek po ako ng help. Clinically po, I was diagnosed with severe depression and severe anxiety. That I had to go through po therapy session that cost around 1,500 to 2,000 per session, 1 hour lang. And I was for referral na po to take medicine. And same year, same month, we were supposed to graduate from Kainos Bible College. Hindi ko na po kaya, sabi ko po sa director sa amin, ate, hindi ko na po tatapusin, next year na lang po. Okay po ba? Pero ang tigas po talaga ng ulo ng kalaban. Pero sabi nila, alam kong mas matigas ang bungo mo kaysa sa kalaban. Sino pong hindi titino pag nalaman mo kung gaano kamahal ang therapy session at dadagdagan mo pa ng medication, titino ka po talaga. Ito po yung 3 katanungan sa atin ni Lord na kailangan pagtagumpayan mo before going to mission field. Dahil after po ma-overcome ni Jesus yung temptation, doon po nag-boom yung ministry ni Jesus. And this is what we are claiming together with our family. Napagtagumpayan po namin ito last year. At nagbunga po ito sa pangalawang pagkakataon, 2nd school year na po namin na nagkakandak ng CLE class sa ating senior high school. At nagbunga rin po ito kung nabuo po yung pangarap ng asawa kong business in 2022. Last year po, I launched my own dream business which is Sisters.co. Ako po ay mahilig sa notebooks, pens, stationery, lahat. Say it. I launched it last year. I started with a sermon notebook and this year po nadagdagan pa ito ng All for His Glory notebook. Another version of sermon notebook. Logos Creatives, nagkaroon pa po ng iba't ibang clients na hindi na lang po kami from graduation. Kinuha na din po kami sa prenup at sa weddings at sa birthdays. Ayan sa mga kliyente natin. Maraming salamat po. And last year din po, in December, we graduated from Kainos Bible College with best thesis. Grabe po, na-realize ko po na itong grupo na po pala ito ay may Deborah, may Barak at may Jael. May vision, may lumaban, may courageous at may nagtapos ng thesis para sa amin. And kanina po, na-realize ko yung thesis po namin. Ang title po niyan ay Rekindling the Flame. Preach po na Bishop, nababalik ka sa vision. May i-rekindle na apoy sa'yo ang Panginoon. And we also had 30 as an additional member of our family. Napakahirap po. Sabi ko, Lord, paano ko gagawin to? Pero pinarealize sa akin ni Lord na ang ganda ng salitang adoption. Sabi ko, Lord, paano ko itatawid to? Taniman mo. And then, as a VLC coordinator po, we handled 6 batches na graduate at nabaptize. Lahat po yan ay nag-undergo ng journey. And we ended our year po. Kung iniiyak ko po dati, 2 life groups lang, hindi kami nag-grow. Last year po, we ended with 8 life groups with 58 members. Then confirmation po ang naging Dream Makers Conference last year. Isa po sa aming pangarap bilang pamilya at mag-asawa ay tumulong po magtayo ng churches at makatulong po sa finances ng ating mga missionaries at mga students na walang means to be schooled in a safe and conducive school. And this year po, nakakatakot man po yung pinakitang vision ng Lord sa amin. We are bravely launching Metro Fairview Satellite in February, where we will bring home students, parents, and people of all backgrounds back to Jesus. Kung hindi na po kaya ng tao natin pumunta sa sentro, ang sentro po ang dadalhin natin sa kanila. And we are currently po in negotiation with 2 ministry partners that is US-based. They are willing po to invest and support our mission and vision.
And hopefully po, we can launch next school year ang scholarship for students that are eligible po. Lahat po ay nakakatakot sa simula. Whether po ito ay yung first time na magbibigay ng first fruit or matagal mo nang ginagawa, I want you to know this. God wants us to experience just how far He will take care of you. He wants to use your resources that He gave in order to help reach others. When we feel uncomfortable po sa generosity na ginagawa mo, I want you all to know that you are gaining more confidence sa providence ni Lord. Sino po nagsabi na material possession lang ang kayang ibigay ni Lord sa'yo? Mahirap, masakit, opo, pero kakayanin. Kung tatanungin niyo po ako ulit ngayon, saan ko po nakikita ang life giver? Saan ko nakikita ang sarili ko in the next 5 years? Isa lang po ang sasabihin ko, magtatanim at aani pa din po. Kanina po, sino po dito? Pasensya na, just give me last few minutes of your time. Sino po dito gustong bumalik sa campus? Sino po dito mga tatay? Taas ang kamay. Sino po dito mga nanay? Kapatid? Asawa? I want you all to know, if you want to go back to something, if you want to reach that vision, hindi ka lang basta magdarasal. Hindi ka lang basta iiyak. Kailangan may itanim ka. So as you give tonight, sana kalakip ng pagbibigay mo yung harvest na makukuha mo. Can we all bow down and let's pray for what we are going to give to God tonight. Lord, we ask for your presence tonight. Ito po na ibibigay namin. This offering, Panginoon, is an investment for the vision that you have given us. Lord, I pray that this offering will birth into new life groups, new campuses, another youth ministry, another family born into Christ, another church that was built in your name. Lord, yung bawat first fruit po na ibibigay namin, Panginoon, Lord, I declare blessing. I declare anointing sa bawat pagbibigay namin, Panginoon. Hindi po madali, magiging masakit, magiging mahirap, but Father, we know that in our obedience, Panginoon, nandoon ka. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Lord. We lift up everything to you. We glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's Life Giver Church. Let's give. Amen! Grabe, sino po dito ang na-awaken ang
kanyang vision tonight. Amen. Asa ng mga Deborah? Wow. Ang mga Barak. Ang mga Yael. Amen. Grabe no. Simula Monday hanggang ngayon, hindi lang tayo, alam mo yun, hindi lang in-answer ang prayers natin, pero binuksan ng ating mga mata, ang ating mga puso, di ba? Makakita muli ng pangitain galing sa Panginoon. Amen. And sino dito malungkot kasi last day na tomorrow? Parang gusto nyo 30 days sana to. Pero last day na po tomorrow and we invite you po to please come tomorrow na tapusin po natin to with power, with fire. Amen. And makakakain na po kayo bukas ng gabi. So please po be excited kasi kung matindi yung ginawa ni Lord ng day 1, day 2, day 3, and day 4, naniniwala po tayo na mas matindi ang gagawin niya bukas. Amen? Sige nga po, sabihin mo sa katabi mo, see you again tomorrow, ah. See you po